Kita ka sa kabilang line. Kanina dapat si Kevin, kaya lang sabi ko, hold on. Sabi niya yes, pero binaba. Si Joy naman ngayon. Joy, hello? Hello? Hello, Joy? Pa. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po. Kamusta buhay? Okay lang po. Okay lang. May bukas bang radyo? Apa. Sige. Lakasan mo. Hinaan mo. Na-touch po ako, Papa Jack, kanina doon sa last caller. Teka lang ate, hinaan mo muna yung radyo, baka matouch ka sa akin. Patay mo muna yung radyo, dali na. Pinantay ka na po. Ayan, na-touch ka sa huling caller. Po, kasi ganyan din po yung sitwasyon ko. Pero wala na po yun, pass na po yun, kasi naka-move on na po ako. Good for you. Apo. Yung sa ngayon po yung inaano ko po ngayon, hingi lang po sana ako ng advice kasi meron po akong boyfriend. Ano po, Papa Jack, kasi 1 year and 3 months na po kami. Teka lang, may anak ka na. Apa, meron. Alright. Gano'ng kalaki na yung baby mo? 3 years and 3 months. At yung tatay na naglaho na rin. Apa. Alright, total lang, kamubong raw, napag-usapan yan, ha? Apa. Yun po, yung sa boyfriend ko po ngayon. Ano naman po, Papa Jack, mahal na mahal niya naman po ako. Kaso lang, ako parang hindi ko po feel na mahal ko po siya. Kumbaga yung... Ba't mo sinagot? Di pala feel na mahal mo siya. Po talaga, kumbaga 100% po talaga, Papa Jack. Kumbaga, nasa lagay lang natin nasa 80%, mga ganun lang po. Hindi, ba't mo sinagot nga? Hindi ka sure sa sarili mo. Ang trip-trip lang, ganun. Nung una po, Papa Jack, parang ganun trip lang hanggang sa nagkaana ng loob. Pero bandang huli parang nagsisi nga po ako kasi habang tumatagal. Gano'ng katagal na kayo? 1 year and 3 months. Okay. Joy, maging tapat ka sa akin, ha? Sige pa. May abang lalaki ba na pupusuan? Wala po. Wala. Ano ang dahilan bakit nalalamig ka sa kanya? Kung dati minahal mo siya ng buo, bakit nalalamig ka ngayon? Hindi kasi po, ganito pong ang dahilan, Papa Jack, kasi meron po akong anak. Alam niya po, pero bago pa po kami, alam niya na po. Ang hindi ko lang po kasi hindi ko po alam ng family niya. Pero close, open naman po ako sa family niya. Welcome naman po ako, tanggap po ako. Okay. Kaya lang po, ang hindi ko lang po talaga sa kanya, dati sinasabi ko na sa kanya, ba't hindi pa natin kailangan i-open, ganun po. Sabi niya, mag-intay lang daw kasi siya na daw bahala. Sabi ko, ayoko nang ganun kasi gusto ko, habang maaga pa kasi habang tumatagal yung relasyon natin, tapos bandang huli pala, malay natin pag nagkaanak na, kumbaga, hindi naman sa inaano ko, na tapos bandang huli pala, hindi naman pala. Kumbaga, gusto mong tanggapin ka ng mga tao nagmamahal sa kanya, kung ano talaga ikaw. Po, ganun po. Alright, so, dahil doon natabangan ka. Opo. Alam ba niya ito nararamdaman mo sa kanya ngayon? Hindi po. Oo, alam mo, dapat bago mo sinabi sa akin, sa kanya mo sinabi muna. Kasi dyan nag-iwalang relasyon yung miscommunication tsaka misunderstanding. Papa Jack, ilang beses ko na po talaga sinabi sa kanya na gano'n nga makipag-iwalay ako. Kasi, kumbaga, nang hindi ko naman siya mahal, sinabi na pinlangka ko naman siya. Pero, kasi yung lagi niya sinasabi sa akin na gano'n daw, may pinagpalit na daw ako sa kanya, makakarmahin daw po sana ako. Yun daw, hindi daw ako papatulogin, makonsensya ka sana. Parang inaano niya ba sa akin, sabi ko sa kanya, malinis naman konsensya ko. Alright. Ako, Joy, naiintindihan ko yung samahan ng loob mo. At natutuwa ako kasi inuuna mo yung anak mo, di ba? Opo. Ayan talagang nanay, di ba? Na bago ang lahat, anak muna. Opo. Ayan yung isang parte ng ating buhay na di mo pwedeng palitan. Opo, kumbaga walang replacement sa bagay na yan. Opo. Alright? Opo. Pero ganito, 1 year na kayo mahigit. Opo. Unang-una, gusto ko na sabihin sa'yo, nakakasama talaga ng loob yung hindi niya pagpapakilala sa kanyang family, kung ano talaga yung pinagdaanan ni Joy sa buhay. O yun nga po, Papa Jack, kaya lang sabi niya talaga na ako nang balawad dyan, wag mo nang pangunahan. Sabi ko, bakit ba ano bang purpose? Madali lang naman sabihin niya. Well, tama naman talaga siya, Joy, di ba? Tama naman, huwag siya pangunahan, pamilya niya yun di ba? Ay, ganun po. Huwag mo siyang pangunahan, kaya 1 taon na, so dapat talaga magsabi ka na. 1 year na kasi, di ba? Mga tipong kung 2 linggo yan, siguro masishare mo na kita. Di ba? Kasi ayaw mo siyang pangunahan, pamilya niya, alam niya kung kailan dapat, pero hindi na nakakapagtaka magtanong ka dahil 1 year na nga naman na ito, di ba? Kumbaga nakakapunta ka na sa bahay nila, baka dumating yung point na magalit sa iyong family niya pag nalaman pa yan kasi parang baka sa'yo pa maibintang ito. O yun nga, Papa Jack, alright. Sa point na yung ba nagkaalaman na tapos kumbaga, kasi
yun nga, tapos yung gusto nga niya na mabuntis na daw ako kasi gusto niya. Yung sa akin yung point ko hindi ganun kasi parang feeling ko magmamahal ako sa tao tapos kumbaga magpapabuntis ako na hindi ko naman siya masyadong mahal. Parang unfair, di ba? Kasi sabi ko sa sarili ko parang dinadaya ko ba yung sarili ko. Alam mo, Joy, to begin with, ang usapin dito hindi yung idea na hindi kanya kayang ipakilala ng tunay o totoo sa kanya family, hindi na yun ang issue dito eh. Ano po, Papa Jack? Ang issue dito, hindi mo mahal yung boyfriend mo. Ganun kasimple. Ganun kasimple yung issue dito. Yun po, yun na rin po. Pero siguro pag ano niya na po lahat sa family niya kasi lahat kilala ko na po yan. Hindi, alam mo, Joy, kasi ito yung mga typical na klase ng relasyon na naghahanap pa ng kapalit sa bagay na pwedeng ibigay. Di ba? Nasaan na napunta yung idea na loving someone should be unconditional? May kondisyon ka eh. Mamahalin kita ng 100% pag naipakilala mo ako sa family mo. Naiintindihan kita, di ba? Pero hanggat hindi mo ako naipapakilala sa kanila, 80% lang. Hindi yan ang love. You don't ask anything in return. May punto ka sa sama ng loob mo. Pero malinaw sa paningin ko ngayon, Joy, na hindi mo siya ganun kamahal. Pero, Papa Jack, bakit po ba ganun? Bakit pag nagkasama kami as in super sweet talaga, as in... Iba kasi yun eh. Iba yung, di ba? Iba yung... Pagkalipas na po, pagkatapos na. Parang iba kasi yung iba. Sabi nga ni Miss Connie Reyes, baka interview niya. Iba daw yung joy sa happiness. Ako, I very much agree. Di ba? Iba yung joy, yung happiness daw. Yung mga tipong nasa moment ka lang, masaya ka ng time na yun, happy ka nun. Sa mga tao nakapaligid sa'yo, happy ka nun. Sabi ni Miss Connie Reyes to, mga kaibigan ha. Hindi verbatim to ha. Pero yung joy iba, di ba? Yung inner peace, yung kaligayahan mo sa kaloob-looban. Ito yung, hindi yung maramdaman pag wala siya. Hindi ganun ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na tunay, di ba, kahit di kayo magkasama, isip mo lang na mahal ka ng taong ngayon, pinapahalagaan ka niya, kaya nag-text o hindi, kaya magkaaway kayo, di ba, makapangiti ka niya, pero ikaw hindi, kailangan maging magkasama kayo para maramdaman mo yung happiness. Yun nga po kasi iba po talaga yung naramdaman ko sa kanya tsaka dun sa ex ko dati kasi naramdaman ko talaga pag once mahal ko yung isang tao. Mali yan, ate, huwag silang pagkumparahin. Yun nga po, Papa, naisip ko nga po minsan gusto ko na ba silang i-give up. Ako nga, sabihin ko siya nga, nag-give up mo na. Paano din mo, Papa Jack, kasi minsan pag, yun, ayaw ko na sa kanya mag-text, parang gusto ko na maging malabo na kami. Parang nasasaktan din po ako na, ewan po, Papa Jack, minsan umiiyak ako. Alam mo kasi dapat, Joy, ganito, ideally, dapat kasi present yung idea na you should not, afford to lose someone you claim to love. Diba? Dapat ganun. Dapat maisip mo lang na mawawala itong taong ito na mahal mo. Di ba dapat masama na yung loob mo? Pero ikaw hindi ka ganun. Evidently hindi ka ganun, di ba? Opo. Oo. Masakit lang sa'yo yung pakiramdam. Mabigat sa kalooban. Normal yun. Opo. Pero kaya mo siyang mawala. Opo, kaya po. Di ba? Although alam natin, Joy, na kaya naman talaga dapat. Di ka na mamamatay pag nawala yun. Kahit gano'n mo kamahal, di ba? But the thought of knowing na kayang mawala yung taong mahal mo daw, ibig sabihin, hindi pure yung pagmamahal mo sa tao. Oo, yun nga po, Papa Jack. Pero parang, bato. Kaya nga po, Papa Jack, minsan, pag naisip ko kasi pag minsan iiyak ko na lang, mawawala na rin po yung sakit. Tapos bigla naman magpaparamdam. Kumbaga natutukso talaga ako, Papa Jack, na gustong na babalikan ko, na kumbaga nagmamakaawa. So ako naman parang... Hindi ba pwede yun, Hindi ba pwede yun, Joy, na nakaangkla na lang sa pwedeng maging kalabasan ng relasyon ninyo, di ba, yung pwedeng maramdaman mong awa sa kanya. Darating yung pagkakataon, di ba, ayaw na niya magmakaawa sa'yo, gusto na lang niya magtanong kung mahal mo siya o hindi. O, pag hindi na nagmakaawa, mahal mo pa kaya siya? Yun ang tanong eh. Yun nga po, Papa Jack, na na rin po siya sa akin. Bottom line, stop. Baba ako. Stop. Sabi niya sa akin. Stop. Nasabi ko na rin po sa kanya po. Stop. Joy, huwag mong pahirapan sarili mo. Kung mahal mo ang tao, dapat hindi mo pinapaliwanag sa sarili mo kung bakit mo siya gustong kasama. Dapat hindi ka dumating sa punto na naghahanap ang dahilan kung bakit gusto mong tumanda kasama ng taong yon. And you do not care, di ba? Kung meron siyang kayang gawin sa buhay mo o hindi. Kung pinapaiyak ka ba niya palagi o hindi. Yun ang pagmamahal. Pero ikaw hindi, may hinahanap kong kapalit. May point ka sa sama ng loob mo. Alright? Parang... O, di ba? Pero yung idea na may kondisyon yung pagmamahal mo sa kanya,
Naiintindihan ko kasi sa mga loob mo, normal yun eh. Nanay ka, I'm proud of you. Alright? Opo. Kaya hanap po ako ng magandang advice po talaga, Papa Jack, kasi sinasabi ko lang po sa mga friends ko. Maghiwalay ka na, ganun kasimple. Ganun po ba? So, tatanggapin ko lang po kahit masakit or... Hindi mo siya kaya mahalin ng buo. Yan ang problema mo. Hindi nga. Ganun po ba? So, ano po ba dapat talagang gawin, Papa Jack? Magpalit ng SIM or... Kasi yung feeling ko pag niwalayan ko siya, ang dami niya na agad negative na sinasabi sa akin. So, normal yun, ate. Siyempre, pag ang tao bitter, ganun talaga. Dami nga sabihin yan, di ba? Bitter eh. Ganun po ba? Hindi ka patutulogin, mga ganun po, makonsensya ka. Kasi, hindi dapat ganun, Joy. Hindi mo kailangan mag-stay sa feeling niya dahil lang ayaw makarinig ng masasakit. Di ba? Kalokohan yan. Lagi din naman po kami nag-aaway. Ang tanong dito, Joy, handa ka na bumawala siya sa buhay mo? Handa po. Yun pala di ba? Kasi kung mahal mo yan, sabi mo sa akin, hindi po. Kasi feeling ko rin po, Papa Jack, hindi talaga kami bagay. Alam mo, Joy, yung idea na lang nag-doubt kasi nararamdaman mo, sinyalis na yan, hindi mo mahal yung tao. Yun nga po. Di ba? Nasanay ka na lang siguro na andyan siya. Opo, kasi pag kasama kami, as in, pinapakita namin yung pagmamahal sa isa't isa, yung... Ako din, parang pinapakita ko, kumbaga, pagplastikan na lang din siguro. Hindi maganda yung plastikan. Bukay pa rin mo nakikipagplastikan ka. Wag. Kasi siyempre sabi nila, Papa Jack, wag daw ibigay pag nagmahal daw, wag daw ibigay ng 100% sa lalaki. Mas maganda daw yung lalaki yung magmamahal sa'yo ng dapat kaysa ikaw, mamahal. Kasi bandang uli, lulukuhin ka lang. Tarantaduhan yan. Kaya ka palagi na nagkikinig ka sa mga walang kwentang linya na yan. Kaya ganun na rin. Ano pa mo? Ay, mga ganyang linya, yung mga kasabihan ng mga taong bitter. Diba? Huwag mo bigay lahat. Ako, naniniwala ako mga kaibigan na, diba? Bigay mo lahat. Diba? Lahat ng emosyon na meron, iparamdam mo. Baka mamaya pag nawala yan, magsisi ka, hindi mo na iparamdam lahat sa kanya. Do not make, mga kaibigan, any reservation when you're loving someone. Give your best. Diba? Give your best. Masaktan ka man, mawala man yung pagmamahalan yung relasyon na naandyan, na meron kayo, at least alam mo, diba? Na nasabi mo sa kanya yung dapat niya malaman because it's exactly how you feel. Kasi pag yan lambing na yan, nakalaan sa isang tao, kahit mag-asawa ka ng 20, diba? Pagkatapos niya, yung lambing na yan, para sa kanya lang yan. At darating yung panahon na kailangan mo at kakailanganin mong ipaabot sa kanya yan. Paano pag wala ka ng pagkakataon? Malungkot yan, te. Same nga po, Papa Jack, sinasabi niya rin sa akin na... Hindi na. Pag-usapan to. You doubt how you feel para sa kanya? Diba? Bisa hindi mo siya love. Baka ito kasi mga kaibigan, huwag ka magalit sa akin ha. Tabi mo kung totoo to o hindi ha. Papa. Baka kasi dumating siya ng mga pagkakataong may pinagdadaanan ka mabigat. Tama ba mali? Tama po. O yun eh. So crying shoulder siya sa'yo. Ngayon okay ka na, di mo siya kailangan. Ganon yun. So ginamit mo lang siya. Aminin natin yung katotohanan. Kasi mga kaibigan, ganyan po yan. Pag nasaktan tayo, we are at the most vulnerable stage ng buhay natin. When umiiyak tayo, trying to get rid of someone, forget someone. Pag may dumating sa harap natin, di ba? Somebody who can offer a crying shoulder. Di ba? We will immediately grab. Kasi human nature yan eh. We save ourselves. Sinisave mo lang yung sarili mo. Di ba? Dumating siya nung time na kailangan mo ng someone, di ba? Okay. Pero never mo siyang tutunang mahalin. Kailangan mo lang siya. Nasanay ka nandyan siya. Hindi nag-progress yung relasyon na meron kayo. Hindi nag-progress yung pagmamahal mo para sa kanya. So, ganun. Sige pa. Diba? So, ngayon okay ka na. Hindi mo na siya kailangan. Diba? Malungkot, mawawala siya. Pero kaya mo. Ayun ang malungkot na part. Kaya mo. Kaya po. O, kita mo? Dapat kasi hindi natin kaya. Although alam natin na hindi na ako makamatay pag nawala siya. But we need to claim na I cannot live without you. That's figurative. Ibig sabihin nun, Joy, sinasabi natin hindi dahil totoo yun. Di ba? Kundi gusto natin ipahiwatig na ganun kalaki yung sinasaklawan niyang bahagi ng buhay natin. You are an essential part of my life, di ba?
bahagi ka ng buhay ko at hindi ito kompleto nang wala ka. Pero ikaw, hindi okay lang kahit wala siya.